Binanata ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang negosyante sa Pilipinas na ani ay abusado at hindi raw nagbabayad ng tamang buwis. Sinabi niya yan sa kanyang talumpati sa harap ng Filipino community sa Qatar kung nasaan siya ngayon para sa kanyang state visit. Ang mainit na balita hatid ni Emil Sumangil. Epektibong healthcare programs, educational training at pagpapayaman ng kultura ng Pilipinas at Qatar. Sa tatlong yan, nakaplanong sumentro ang mga tatalakayin ni Pangulong Duterte sa Emir ng Qatar na si Tamim bin Hamad Al Thani. Pero bago pa niyan ay mainit na ang pagtanggap sa ating Pangulo ni Qatar Energy and Industry Minister Mohammed bin Saleh Al Sada at Airport Chief of Protocol Abdullah bin Ali Al Saleti. Ayon kay Philippine Ambassador to Qatar, Alan Timbayan, inaasahan din maghahatid ang pagbisita ng Pangulo ng trabaho, hindi lang sa mga kababayan natin na naririto, kundi sa mga parating pa lang. President Duterte is expected to further both employment opportunities for Filipinos, worker and professional who are here to seek greener pasture. Sa mahigit 220,000 namang Pilipino sa Doha, 6,000 ang nagsadya sa Lusail Sports Complex sa labas ng Doha para personal na makita ang Pangulo. Masigabong palakpakan ang sagot nila sa kada banggit ng Pangulo sa kanyang kampanya laban sa korupsyon at droga. Kaya itong mga human rights, wala akong pakialam Amerika pati itong EU. Kapakanan ng simpleng mga mamamayan daw ang uunahin at ipinagmalaki pa ang hindi na pagbubukas ng mga bagahe ng mga umuuwing OFW sa Pilipinas, habang sa mga tinawag niyang oligarchs o mayayamang pamilya, pananagutin daw mga abusado, kabilang ang mga hindi nagbabayad ng wastong buwis. Lucio Tan has almost 30 billion. He has to pay. Muli ding pinasaringan ng Pangulo ang ilan sa media. Itong Inquirer, as if yung mga editorial nila, kung birahin nila yung mga opisyal, so birahin ba na, right, with all the righteousness and morality sa editorial, yung pala kayo, pati yung ABS, mukhang pera kayo. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni Tan at ang Inquirer at ng ABS-CBN. Pinuri din niya si US President Donald Trump bagamat walang partikular na isyong binanggit. Si Trump is a realist, a pragmatic thinker. Nawa ko si Trump, sabi ko, Mr. President-elect, this is President Duterte of the Philippines. Ah, yes. I've been expecting your call. I know that you call. Laman ng international headline si Trump dahil sa utos na pag-atake kamakailan sa isang Syrian military base. Kasunod ng alegasyon ng chemical attack ng Syrian government na nakaapekto sa mga Syrian kabilang ng mga bata. Ang Amerika ay kaalyado ng Qatar na binisita ng Pangulo, habang ang Qatar ay nakikisimpatiya sa mga rebelding Syrian na lumalaban ngayon sa Syrian government. Bilanggit din ng Pangulo si Chinese President Xi Jinping at ang pautang nitong $24 billion assistance at libreng pagpapatayo raw ng 2 tulay sa Pilipinas. Emil Sumangil, GMA News.